satisfaction. 1, 2, 3, 4. Doktor, hindi ko. Saan naman, bot? Pa-check up ko, be, kung bonus back ko. Noy. Huwag kan gito ka kong boyfriend, uy. Wala ka. Bisan sa dagat, gamiton ko. Murag isda. Usahay pag yun sa taas sa lubing. Murag kabong. Classic. Oh, my Modern. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. This is DXII 107.5 Splash FM. Memories bring back your. DXII 107.5 DXII 107.5. Oras natin mga kasangga, 34 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Isang mapagpalang araw po ng Biyernes mga kasangga. 27 po tayo ngayon sa buwan ng Disyembre taong 2024. At 4 na araw na lang po mga kasangga ay sasapit na po ang taong 2025. Sa ngalan po ni Kasanggang Joaira Gumunsang, ako po muna inyong pansamantalang makakasama sa musika at pagbabalita. Kasanggang Jomar Abdul. Sa ngalan po ng aming buting station manager, Sir SM Kennedy Busdikay. Sa po na rin po ng aming mga kasamahan. Yan, magandang umaga po muna kay Kasanggang DJM Manuel Cali. At sa aming pong mga kasama dito po sa ating himpilang DXII 107.5 Splash FM. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong balita, sa ating balitang pambansa at balitang arangkada, atin na po munang alamin ang magiging lagay po naman ng panahon ngayong pong araw ng Biyernes, araw po ng pagsambayan ng ating mga kapatid na Muslim sa buong mundo. Oras natin mga kasangga, 36 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At paumanhin po dahil wala tayong weather forecast ngayong pong umagang ito. Dahil nga po doon sa ating mga kasamahan dyan po sa DYST Pag-asa ay mukha yatang mahaba-haba yung kanila po na mga bakasyon ngayong pong holiday season. Para po sa ating unang balita, sa ating balitang pambansa, pinaghahandaan na rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang second wave ng holiday travelers. Ayon sa CAAP, magpapatupad sila ng protocols para matiyak ang kaligtasan ng mga pasaherong sasakay sa mga eroplano. Nananatiling naka-high alert ang CAAP para matiyak ang ligtas at maayos na airport services. Itinuturing naman ng CAAP na matagumpay ang naging pamamalakad ng airport authorities sa holiday traffic nitong Kapaskuhan. Muli namang nananawagan ang CAAP sa publiko na dumating ng maaga sa mismong paliparan at upang maiwasang magdala rin ng mga ipinagbabawal na bagay para hindi sila maabala sa kanilang biyahe. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa,
DILG pinaghahandaan ang mga LGU sa kabila ng pagbaba ng mga lindol sa Manila Trench. Hinimok ngayon ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na government unit o LGU mula sa Region 1 hanggang Region 4 na manatiling nakaalerto. Ipatupad pa rin ang mga kritikal na paghahanda para sa mga potensyal na lindol at tsunami. Ito ay sa kabila ng inanunsyo ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na bumaba ang mga naitatalang lindol sa Manila Trench. Ayon sa PBOX, may isang naitalang aktibidad noong December 24 at 25. Inatasan ni DILG Secretary John Beck Arimulya ang mga local chief executives na pulungin ang kanilang local disaster risk reduction and management councils upang makapagsagawa ng pre-disaster risk assessment batay sa manual na operasyon ng LESPDO. Inalerto ng DILG ang publiko, lalo na ang mga naninirahan sa mga komunidad na baybayin, sa subaybayan ang mga natural na sinyales ng papalapit na tsunami. Agad din na lumipat sa mataas na lugar o malayo sa dalampasigan kung may makikitang sinyalis na ng tsunami. Samantala sa iba pa nating balitang pambansa, Iglesia ni Cristo kumpirmadong magsasagawa ng rally kaugnay sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Kumpirmadong magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo Incorporated sa Enero 13 taong 2025 para suportahan ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang isulong ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa source, inanunsyo ang petsa sa pamamagitan ng isang circular na binasa sa mga pagsamba o worship service ng Incorporated nitong kamakalawa ng hapon. Ang naturang aktibidad ay natatawaging Rally for Peace ay idaraos sa iba't ibang sentro ng bawat rehiyon sa buong bansa. Sa Metro Manila ay gaganapin ang rally sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Samantala, naitala naman ng Philippine Coast Guard o PCG. Kamakalawa ang nasa 189,880 na outbound passengers at 175,150 inbound passengers ang nagsiuwian sa kanilang probinsya nitong besperas ng Pasko. Umabot naman sa 2,926 na tauhan ng Philippine Coast Guard ay na-deploy mula sa iba't ibang PCG district kung saan na-inspeksyonan ang nasa 1,742 vessels at 1,811 na mga motorbangka. Mula rin sa datos na ito, nakita ang bahagyang pagbaba ng mga outbound passengers kung saan nakapagtala ito ng 37,115 o 16% ng mga ito. Samantala, bahagya ring bumaba ang mga inbound passengers kung saan na ang bilang nito ay nasa 37,585 o katumbas nito ang 18% ang binagsak. Bumaba rin ang mga in-inspection sa vessels na 174 o 9% ang nabawas at 203 o nasa 10% din ang nabawas sa mga motorbangka. Nananatili pa rin naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard hanggang sa January 3 sa susunod na taon upang masiguro ang maging maayos at pagdagsa ng mga tao sa pantalan upang makauwi sa kanilang mga mahal sa buhay. Samantala sa iba pa nating balitang pambansa, Chinese Embassy sa Pilipinas pumalag sa panibagong patutsada ni Defense Gilbert Teodoro laban sa Communist Party of China. Tinawag ng Chinese Embassy sa Pilipinas na malisyoso ang anilay akusasyon ni Defense Gilbert Teodoro hinggil sa pagtatayo ng Communist Party of China ng nuclear arsenal at ballistic missiles capability. Gayon din ang pag-sponsor daw sa criminal syndicates at mga subversibong organisasyon sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon sa Embahada ng China,
ang hindi makatarungan at bias na akusasyon ni Teodoro ay may tuturing na Cold War mentality. Sinabi pa ng Chinese Embassy na hindi ito ang unang pagkakataon na naglabas ang kalihim ng anilay unprofessional na statement. Iginiit din ng kampo ng China na ang naturang pahayag ni Teodoro ay taliwas sa pagsuporta ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga hakbangin nito para mapahupa ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo. Muli ring pinaalalahanan ng China ang Pilipinas na tumalima sa panawagan ng mga karatig na bansa sa Asia, kabilang na ang pag-pull out sa Typhoon missile system at ang pag-iwas sa paghihimasok sa anilay maling teritoryo. Samantala, sa iba pa nating balita, para sa ating mga empleyadong hindi pa nakakatanggap ng 13th month pay, hinimok na maghain ng reklamo sa kanilang mga employer. Pinayuhan ni Senator Joel Villanueva ang mga empleyado na hindi pa nakakatanggap ng 13th month pay na maaari silang maghain ng reklamo laban sa kanilang mga employers. Ayon kay Villanueva, kaisa sila sa Senado sa panawagan ni Labor Secretary Bini Lagyasma na tiyaking nakatanggap na ang mga manggagawa ng kanilang 13th month pay. Salig sa Presidential Decree number 851, minamandato sa isang legal obligation ang pagkakaloob ng mga employers ng nasabing benepisyo. Hinihikayat ni Villanueva ang mga empleyado at mga manggagawa na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakatanggap ng kanilang 13th month pay na magsampa ng reklamo sa National Labor Relations Commission o NLRC laban sa kanilang mga employers. Batay sa Section 9 ng Implementing Rules and Regulation o IRR ng batas, ang 13th month pay ay ikukonsiderang money claim at dapat na iproseso sa ilalim ng Labor Code at patakaran ng NLRC. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa pa rin mga kasangga, umaasa si National Food Authority NFA Administrator Raleigh Lacson na maibabalik ang tiwala ng publiko sa ahensya. Nangako si Lacson na higit na mapagsilbihan ang mas maraming Pilipino habang ipinagdiriwang ang buwan ng holiday. Sa kanilang Christmas message, umaasa si Lacson na may balik ang kapangyarihan na inalis sa NFA upang higit na makatulong ang mga Pilipino o matulungan ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas abot na kayang bigas. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, pinaliit ng batas ang tungkulin ng NFA na tumutok lang sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka para sa rice buffer stocking sa pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Nauna nang nanawagan si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na maibabalik na ang kapangyarihan ng NFA upang tumulong sa pag-regulate ng retail price ng bigas at higit ba na makabenta ng marami sa mga consumers. Oras natin mga kasangga, 47 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At sa ating arangkada report mga kasangga, patay ang isang tricycle driver sa araw mismo ng Kapaskuhan ng pagsasaksakin ng kanyang 4 na kapitbahay kabilang isang gym instructor na sumugod sa harapan mismo ng kanyang tahanan sa Antipolo City sa Rizal, Kamakalawa. Dead on the spot ang biktimang si Dandy De Los Santos, 49 na taong gulang na residente ng Barangay San Jose, Antipolo City, bunsod ng mga tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Samantala, 3 sa mga suspect din
Napawang kapitbahay ng biktima ang nadakip na ng mga otoridad na kinilala lang sa kanilang mga alias na sina alias Richard, 43 taong gulang, alias Rick, 47 taong gulang, at alias Kyle na nasa 22 taong gulang. Lumilitaw sa ulat ng Antipolo City Police na dakong 1:30 ng madaling araw nang maganap ang krimen sa mismong tapat ng kanilang tahanan ng biktima sa Tulip Street sa City of Bagong Buhay, Barangay San Jose sa Antipolo City. Habang nasa labas ng kanyang bahay ang biktima at nagbubukas ng pinto ng maya-maya ay bigla na lang nakarinig ang mga kaanak ng biktima ng sigawan sa labas. Nang alamin kung ano ang nangyari ay nakita umano nila ang 4 na sospek na nasa lugar habang duguan ng nakabulagta at wala ng buhay ang biktima. Isa umano sa mga sospek na si alias John ang nakita nilang may hawak pa ng kutsilyo na tumatakas habang nagsipasok naman sa kanilang tahanan ang iba pang sospek na tila walang nangyari. Kaagad namang nag-report sa pulisya ang mga kaanak ng biktima na nagresulta sa pagkakadakip ng 3 mga sospek. Samantala, dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan, ilang mga pangunahing kalsada naman sa unang distrito ng lalawigan ng Quezon ang hindi madaanan kahapon dahil sa landslide o pagguho ng lupa. Base sa ulat naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO kay Governor Dr. Helen Tan, ang barangay Paguyon, Bataan, Sampaloc, Lukban sa Quezon ay nasira ang kalsada at nagpagtumbahan na rin umano ang mga puno sa tabing daan kaya hindi ito madaanan o maaaring daanan ng mga motorista at ng mga biyahero. Pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ng Sampaloc sa bayan ng Quezon ang lahat ng nasa Sampaloc Maubal Road ang alternatibong ruta para sa mga sasakyang hindi pinapahintulutang dumaan. Pinag-iingat din ng mga otoridad o ng mga residente ang biyahero sa dadaan sa nasabing bayan kasabay ng pakikipag-ugnayan sa pamahalaang panlalawigan ng Department of Public Works and Highways o DPWH upang maayos na ang nasirang kalsada. Samantala, hindi maaaring daanan ngayon din ang KM.12 ng Barangay Magsaysay sa Infanta, Quezon dahil sa naganap na landslide dulot ng malakas na at tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon kay Vice Mayor La Ruanto, nakipag-ugnayan na sila sa DPWH 1st Engineering District at kay Governor Tan para sa clearing operation para agad na maklearing ang mga apektadong mga kalsada. Samantala, sa iba pa nating balita, habang iniintay po natin ang pagulat ng ating mga kasangga sa pagbabalita, tinupok ng apoy ang isang tindahan ng mga paputok at kwitis sa palengke sa Barangay Nuros sa bayan ng Upi sa Maguindanao del Norte nitong hapon ng Huwebes, December 26, 2024. Malingaw-ngaw ang mga putok sa kapaligiran habang nasusunog ang nasabing establishmento. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa nasabing sunog at maagap namang napigilan ng mga pamatay sunog o ng Bureau of Fire Protection ang pagkalat nito sa iba pang mga tindahan sa palengke sa sentro mismo ng Upi, isa sa 12 na mga bayan sa Maguindanao del Norte. Sa ngayon ay inaalam pa ng pamatay sunog kung magkano ang naiwang danyos sa nangyaring sunog. Samantala, nasamsam ng mga pulis ang nasa 3.4 milyon na halaga ng shabu sa isang dealer na nalambat sa Barangay Kabuntalan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nitong hapon ng Miyerkules. Sa pahayag nitong Huwebes ni Brigadier General Romeo Juan Macapas na siyang direktor ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region,
Nakapit na sa isang detention facility si Lolo Sakilian Ali, na residente naman ng Barangay Tugal sa Talitay, Maguindanao del Norte. Ayon kay Makapas, agad na inaresto si Ali ng mga kasapi ng Sultan Kudarat Municipal Police Station na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Ismail Madin, na siyang hepe ng nasabing istasyon, at mga operatiba ng Maguindanao del Norte Police Provincial Office matapos silang bentahan ng kalahating kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos sa isang operasyong nailatag sa tulong ng mga barangay officials at mga impormanting alam ang kanyang iligal na gawain. Nakumpiska din nila Madin ang motorsiklong Suzuki Rider 125 na gamit ni Ali sa paghatid ng shabu sa mga kontak sa iba't ibang bayan sa Maguindanao del Norte at mga karating na mga barangay sa lungsod ng Cotabato. Samantala, sa iba pa nating balita, babaeng negosyante sa Maguindanao del Norte pinagbabaril patay. Patay agad sa mga tama ng bala ang isang babaeng negosyante matapos na pagbabarilin ng isa sa dalawang magkasamang mga lalaki nitong gabi ng Miyerkules sa Barangay Tamontaka sa Dato Dinsinsuat, Maguindanao del Norte. Sa ulat ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, nitong araw ng Huwebes, nakatayo lang si Marisa Barroso sa tapat ng kanyang tindahan ng iba't ibang mga commercial goods at bottled water sa gilid ng highway sa City of Brose sa Barangay Tamontaka, nang lapitan ito ng mga saralin at pinaputukan ng maraming beses na nagsanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa salaysay ng mga saksi sa mga investigador ng Dato Dinsinsuat Municipal Police Station, ang pumatay kay Baroza at ang kanyang kasamang lookout ay mabilis na nakatakas sa kalagitnaan ng kaguluhan, sanhi ng mga putok na umalingaw-ngaw sa kapaligiran. Ayon kay Police Brigadier General Romeo Juan Macapas, siyang direktor ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, ay inaalam na ng mga barangay officials at mga investigador sa nasabing bayan. Wala pang linaw sa kanyang mga kamag-anak at mga barangay officials kung ang pagpatay kay Barosa ay may kinalaman sa kanyang pagiging isang negosyante o di kaya ay pagkapulok breeder nito sa City of Brose sa isang mataong lugar sa Tamontaka, ayon kay Police Brigadier General Juan Macapas.